Bumalik ka. Marahil, mahal mo na ang dalagang kasama mo noong isang araw. Pinunasan ni Calvin ang butil-butil na pawis sa kanyang noo ng kanyang puting panyo. Madaling araw pa lang ay naroon na siya sa bahay ni Manang Lita. He's ready to do everything to be with Ana Maria. Ilang beses na niyang pinag-isipan ang bagay na iyon. Noong una, akala niya infatuated lamang siya sa dalaga dahil maganda ito at may balingkinitang katawan. Ngunit, habang nakakasama niya ito ng matagal, mas lumalim pa ang nararamdaman niya para sa dalaga. He really loves her smile. The way she smiles makes him want to smile too. Ito lamang ang babaeng nakakapagpangiti sa kanya. Simula din nang makilala niya ito, nawalan na siya ng gana pa sa ibang mga babae. Something inside him was already connected to her. Para bang matagal na panahon na itong naroon sa puso niya. Unang beses niya palang makita ito ay napatibok na nito ng mabilis ang kanyang puso. Destiny brought her into his life. That's why he believed that maybe destiny might also help him to be with her forever. Walang makakapigil sa kanya sa nais niyang gawin. Sigurado na siya na gusto niyang makasama ang dalaga sa pagbalik nito sa nakaraan. He would give up everything for her. Ganoon na niya ito kamahal. Sinubukan niyang iwasan ang nararamdaman para sa dalaga, ngunit hindi niya nalabanan ang kanyang damdamin. He wants to kiss her all day. He wants to be with her every minute of his life. Ganoon na niya ito kamahal. Nagtataka rin siya kung bakit napakabilis niyang nahulog sa dalaga. Is it because of... No. Dahil madami na siyang babaeng naikama noon. Maraming babae na ang nagpatirik ng kanyang mata sa kama. Ngunit si Ana Maria lamang ang babaeng nagparamdam sa kanya ng tunay na kahulugan ng pakikipag-isang katawan. It's all about making love. The passionate love when two people showing their love to each other passionately. Nabuo ang desisyon niya nang ibigay nito sa kanya ang buong tiwala nito noong gabing inalay nito sa kanya ang puso't katawan nito. And he promised to himself that whatever it takes, he will take care of her until his last breath. Maupo ka, iho. Agad niyang sinunod ang utos ni Manang Lita. Mukhang kakagising pa lang nito dahil nakasuot pa ito ng pajamas. Pasensya ka na sa suot ko. Bakit naman kasi? Napakaaga mo, iho. He cleared his throat. Tumakas lang po ako sa lula ko. Hindi nila alam na nandito ako sa bahay niyo. Kung ganoon, labag ito sa kagustuhan ng babaeng mahal mo? Oho, ayaw niyang mapahamak ako. I understand her. Tila nag-isip ang matanda. Hindi kita maaaring orasyonan kung ikaw lang mag-isa. Kailangan kasama mo ang babaeng mahal mo. Is there any other way? Mayroon, ngunit pansamantala mo lamang siyang makakasama sa nakaraan. What do you mean temporarily? Kunot noong tanong niya sa matanda. Pansamantala lang ang bisa. But why? Dahil labag sa loob ng babaeng mahal mo. Higit sa lahat, kailangan kasama mo siya para sa orasyon. Kung ikaw lang ang oorasyonan ko, maaari din naman, ngunit pansamantala lamang. Hindi ko masasabi kung ilang araw, ilang minuto, ilang buwan o ilang taon ang maaari mong itagal sa nakaraan. Ngunit ang mahalaga ay makasama mo siya, hindi ba? Napabuntong hininga siya.
Hindi nyo alam kung hanggang kailan ang bisa? Ibig sabihin, pwedeng mabilis o matagal kong makakasama si Ana? Oo, iho. Then fine, I'll take the risk. May inilabas itong 3 itlog na kulay itim. Inumin mo ang mga ito sa ika-6 ng gabi sa huling gabi ng pagbabalik sa nakaraan ni Ana Maria. Kailangan mo na itong mainom sa eksaktong oras. What's that? Nandidiring tanong niya. Black eggs. Nais niyang matawa dahil kung minsan naiisip niyang pinagtitripan lamang siya ng matanda. Ngunit seryoso ito, kaya pinigilan na lang niya ang kanyang pagtawa. Okay po, nadasalan ko na iyan kanina bago ako matulog dahil alam kong babalik ka. Itinago niyang mabuti ang 3 itim na itlog. Kinilabutan siya dahil kakaiba ang mga itlog na iyon. It looks like genuine. Para bang hindi ito kinulayan dahil sadyang itim na talaga ang itlog na ito. Tandaan mo, iho, lahat ng babaguhin mo sa nakaraan ay makakaapekto sa kasalukuyan. Kaya huwag kang gagawa ng pagkakamali sa nakaraan. Paano ko malalaman kung babalik na ako sa hinaharap? Hindi ko rin alam. Napanganga siya. Seriously? Manang naman, imposible namang alam niyo kung paano. Mapanganib ang gagawin mo, iho. Ngunit dahil pansamantala lang ang bisa ng iyong pagpunta sa nakaraan, maaaring makabalik ka pa ng buhay sa kasalukuyan. Ipagdadasal kita, iho. Naway, bigyan ka ng matagal na panahon upang makasama ang babaeng mahal mo. Nagpasalamat siya kay Manang Lita. Inaabutan niya ito ng pera, ngunit tumanggi ito. Hangad lang raw nito sa kanya ang kaligayahan nilang dalawa ni Ana Maria. Binalaan siya nito na mag-iingat siya. Habang nagmamaneho siya pauwi sa bahay ng lola niya, marahil tulog pa ang mga ito dahil mag-uumaga pang. Napangiti siya. Sa wakas, makakasama niya pa din si Ana Maria sa nakaraan. Kahit pansamantala lamang ay masaya na siya. Ngunit hiling niya lang, sana umabot ng matagal na panahon ang pananatili niya sa nakaraan upang makasama niya ng matagal si Ana Maria. Magkikita na tayo, Lolo. Aagawin ko sa iyo si Ana Maria. Anya nang maisip ang kanyang lolo Topper. Saan ka galing? She asked. Hi babe, nagpahangin lang. Tinignan niya ito nang nagdududang tingin. She's still wearing her bathrobe dahil kakatapos niya lang maligo nang marinig niyang dumating ang kotse ni Calvin. It's 6 a.m. in the morning. Kanina pa siya gising dahil namimiss niya ito. Alas 5 pa lang ng umaga nang puntahan niya ito sa kwarto nito. Ngunit nagtaka siya dahil walang tao sa loob ng silid nito. Naligo agad siya dahil balak niyang hanapin ito. Baka nagpunta kasi ito sa albularyo. Hindi nga. Pinasingkit niya ang kanyang mata. Natawa ito. You're cute babe when you do that. Ginulo nito ang kanyang buhok bago siya harikan sa pisngi. Saan ka nga galing, Calvin? Baka nagpunta ka kay Manang Lita, ha? Sinabi ko naman sa'yo, mapanganib kung susunod ka sa akin sa nakaraan. Napalunok ito, ngunit ngumiti din kaagad kaya hindi niya napansin ang pagiging uneasy nito. I told you babe, nagpahangin lang ako. Don't worry, hindi ako nagpunta kay Manang Lita. Teka, bakit ang aga mo naligo? Pag-iiba nito ng usapan. Lumapit ito sa kanya
at inamoy ang kanyang leeg. Huwag mong ibahin ang usapan, Calvin. Sabi ko sa'yo, hindi ka maaaring sumunod sa akin sa nakaraan dahil ayokong mapahamak ka. I already told you, hindi ako nagpunta doon. Nagpahangin lang ako. I just want to think. Yeah, nag-isip lang ako. Ano naman inisip mo? Ikaw. Bulong nito sa kanya bago nito halikan ang gilid ng kanyang leeg. Calvin, ang aga pa. Baka magising ang lola mo. Shh! Tulog pa yun. Iniyakap ni Calvin ang mga braso nito sa kanyang makurbang balakang habang hinahalik-halikan ang kanyang leeg. Calvin! She tried to stop him from flirting with her dahil baka magising si Felicia. Paniguradong mapapagalitan sila. Nag-usap na kasi sila noong nakaraang gabi dahil nakiusap ito sa kanya na iwasan na niya si Calvin habang maaga pa. Hindi daw nito kakayanin mawala ang apo nito. Hindi din naman niya gugustuhin may masamang mangyari kay Calvin. Kung siya ang magiging dahilan ng ikapapahamak nito, handa siyang layuan na lang ito. Mas matitiis niyang layuan ito kaysa mahulog ito ng tuluyan sa kanya at maaaring ikapahamak nito. Doon tayo sa kwarto ko. Tulog pa naman si Lola. Bulong nito sa kanya habang nag-uumpisa nang maging mapusok ang bawat halik nito sa kanyang leeg. Humahaplos na din ang mga kamay nito sa kurba ng kanyang balakang na parabang sinusundan ang korte ng kanyang katawan. Calvin, tigilan na natin. Oh! Balat niya sanang pigilan ito sa ginagawa nito dahil nagiinit na ang kanyang katawan. Ngunit dinilaan nito ang kanyang leeg paakyat sa kanyang tenga. Lebo-lebong voltahe ng kuryente ang naramdaman niya dahil sa ginawa nito. Yes, babe? May sinasabi ka ba? Paungol nitong tanong sa kanya bago nito pinisil ang matambok niyang likod. Oh, stop it now, Calvin. Magpapagalitan tayo ng lola mo. Oh, gosh! Nakagat niya ang kanyang labi dahil muli nitong dinilaan ang kanyang leeg. Dahan-dahan ang pagdila nito sa liig niya na nagpapabuhay ng matinding init sa kanyang pagkatao. He's flirting with her. Really? Do you really want me to stop? Napapikit siya nang gumapang ang mga kamay nito sa laylayan ng kanyang bathrobe. Iniangat nito iyon at hinaplos ang kanyang hita. Napakainit ng palad nito. Pakiramdam niya, nahuhulog na siya sa bitag nito, ngunit kailangan niyang labanan ang matinding tukso. Oh, Calvin, we have to stop. Hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin nang sakupin ng labi nito ang kanyang labi. Napaungol agad siya dahil ramdam niya ang pagkasabik ni Calvin sa kanyang labi. She gave in. Hindi na niya kayang labanan ang tukso dahil isang halik pa lang nito nababaliw na ang buong katawan niya. Mapusok niya ring tinugod ang mga halik nito dahil hindi na niya kayang tiisin ang pagkasabik sa labi nito. Sa katunayan, ipinulupot niya pa sa leeg nito ang kanyang mga braso upang mas mapalalim pa ang paghahalikan nilang dalawa. She really loved the way he kissed her. Para bang pinararamdam nito sa pamamagitan ng mga halik nito kung gaano siya nito kagusto. Kung gaano ito kasabik matikman ang kanyang mga halik. Napangiti siya nang ipasok nito ang dila sa loob ng kanyang bibig. Nagiging mas mapusok na ang halik nito. Napakagatlabi siya nang bumaba ang mga halik ni Calvin sa kanyang leeg. Babe, ungol ni Calvin
na may halong panggigigil sa kanyang katawan. "Oh, Calvin!" Muling ungol niya dahil may panggigigil siyang naramdaman sa ginagawa nito. Maaaring magkaroon siya sa liig ng tsikinini dahil sa tindi ng pagrumansa nito sa kanya. Hindi na nila napansin na napapalakas ang ungol nila. Nakalimutan na ata nilang nasa loob sila ng living room at maaari silang marinig ni Felicia dahil abalang-abala sila sa pagroromansa sa isa't isa. Hindi nila napansin ang paglabas ni Felicia sa kwarto nito at kitang-kita nito ang ginagawa nilang dalawa. "Apo? Diyos mio! Sinasabi ko na sa inyo, tigilan niyo yan!" Pakiramdam nila, nabuhusan sila ng nagyayelong tubig nang marinig nila ang sigaw ni Felicia. Inayos agad ni Kevin ang kanyang bathrobe habang nagmamadali nitong binubuhol iyon. "Apo naman! Ang titigas naman ng ulo nyo! Ana Maria, hindi ba nag-usap na tayo kagabi?" Napalunok siya. Bitin na bitin siya sa ginagawa nila ni Kevin. Pasensya na, Felicia. Nadala lang kami ng emosyon." "Anak ng patis na emosyon yan, Ana Maria. Maaaring ikapahamak ng apo ko yan." "Don't worry, Lola. Hindi ako mapapahamak. Hindi ko nasusundan si Ana sa nakaraan. I just realized that my feelings for her is not the real thing. I'm just infatuated with her. Look, Lola, I will just enjoy her while she's still here with me, but I will never fall in love with her. I promise." Napatingin siya kay Kevin. Hindi niya inaasahan na sasabihin nito ang mga iyon. He's just infatuated with her? Hindi niya maiwasang masaktan dahil sa sinabi nito. May munting kirot sa kanyang puso. Natahimik din si Felicia dahil sa sinabi ng apo nito. Sigurado ka ba, apo?" "Yes, Lola. We just want to have love. Kilala mo naman ako, Lola. I just play around. Hindi ko gusto si Ana Maria. She's like a love toy for me." Napangiwi din si Calvin sa mga sinasabi nito. Napasobra ata ang pagkumbinsi nito sa lola nito. Mas lalo siyang nasaktan sa sinabi nito. Ang tanga niya. Nakalimutan na ba niyang playboy ito? Di ba nga siya pa mismo ang nag-alay ng sarili niya upang mapabilang sa mga babae nito? Why she's hurting now? May karapatan ba siyang masaktan? Di ba wala? Nanubig ang kanyang mata dahil sa kirot na nararamdaman ng kanyang puso. Ngunit pinigilan niyang maiyak. Hindi siya iiyak sa harapan nito. "Ganoon ka din ba, Ana Maria?" tanong ni Felicia sa kanya. Ha? Wala halos boses na lumalabas sa kanyang lalamunan. "Ang sabi ko, ganoon din ba ang feelings mo sa apo ko? Love lang, walang commitment?" Napalunok siya. Oo naman. Ini-enjoy ko lang yung pagstay ko dito sa future dahil babalik din ako sa nakaraan at babalikan ko si Tupper. Sabay na pakunot ang noo ni Kevin at Felicia sa kanyang sinabi. "What?" Sabay na tanong ng mga ito. Ngumiti siya. Maaari na siyang maging best actress sa mga oras na ito. Wala namang problema, di ba? Babalik ako sa nakaraan at babalikan ko si Tupper. Hindi naman kayo naging masaya ni Tupper, Felicia. Kaya, para saan pa kung ipapaubaya ko siya sa'yo? Mabubuhay pa din naman si Calvin dahil may anak na kayo ni Tupper. Mas makakabuting makahanap ka pa ng ibang magmamahal sa iyo, Felicia, sa nakaraan para sumaya ka din dahil sa piling ni Tupper, hindi ka na masasaya. Napatulala lang si Felicia sa kanyang mga sinabi. Alam niyang
Nasaktan ito sa mga sinasabi niya. Nang mapatingin siya kay Calvin, nakatingin ito sa kanya na para bang hindi makapaniwala. So, ginagamit mo lang talaga ako? Oo, katulad ng paggamit mo sa akin. Siyempre, ginagamit lang din kita, Calvin. Kamukhang kamukha mo kasi si Tupper. Matapang niyang sinalubong ang galit sa mga mata nito. Mahinang mura nito. Namula rin ang mga mata nito. Bakit tila nasasaktan ito sa sinabi niya? Ana Maria, nagbibiro ka lang, di ba? Naiiyak na tanong ni Felicia sa kanya. Para din sa ikakabuti ng buhay mo yun, Felicia. Masasagip kita sa pagiging malungkot mo sa piling ni Tupper. Excuse me, magbibehes lang ako. Tumalikod na siya kay Calvin, ngunit pinigilan nito ang braso niya. Bawiin mo ang sinabi mo. Mahina, ngunit mapangalid nitong utos sa kanya. Nilingon niya ito at nginitian. Bakit? Nagkaamin na naman tayo, di ba? I'm just your love toy, babe. At pamalit lang kita sa pagkamis ko sa lolo mo. It will always be Tupper. Don't worry, Calvin. Pareho nating hindi gusto ang isa't isa. Anya, bago niya inalis ang kamay nito sa kanyang braso. Tinalikuran na niya ito at umakyat sa kanyang kwarto. She tried her best not to cry. Ginusto niyang mapabilang sa mga babae nito, kaya magdusa siya.